Panginoon, tinataas namin, Panginoon, ang paghayag ng iyong salita. Nawa ang iyong banal na Espiritu ang siyang kumilos, manguna, magturo sa amin, Panginoon, at makita namin kung ano, Panginoon, ang iyong kalooban. Maraming salamat po. Tinataas namin ito, lahat ng kapurihan, lahat ng pagpasalamat, lahat ng kadakilaan. Tinataas namin sa iyo, Diyos na banal, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 So, kung ating ating naalala, nagtapos, no, sa Acts 31 ang ating pinag-aralan. So, sumagot naman sila sa sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayan. So, sa ngayon, sa ating passage, sa ating teksto na binasa, may malalaman tayong mga resulta, no? Mga resulta ng kaligtasan na nakamtan. Nakamtan ng bilanggo at nakamtan ni Apostol Pablo at ni Silas. Yung kaligtasan na ibinigay sa kanila na Jesucristo nung tinanggap nila sa Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Una, pagsunod sa salita ng Diyos, pagbabautismo, pagkagalak, pagpalaya, hustisya, at pagpapatuloy. Una, pagsunod sa salita ng Diyos. Sa verse 32, at ang salita ng Panginoon ay pinahayag nila sa Kanya at sa lahat ng nasa Kanyang bahay. So, ang ginawa ni Apostol Pablo at ni Silas sa pagsunod nila kay Jesucristo, sa pagsunod nila sa Panginoon, ipinahayag nila. Kasi yan ang talagang misyon, pagpahayag ng kaligtasan. No? Kung ating mas alam nga ng babaeng inaalihan ng masamang espiritu, no? Na alam nila na ang ipinapahayag nila ay ang kaligtasang espiritual na ibinigay ni Jesucristo. Binigay ni Jesucristo sa sangkatauhan. So, sinunod ni Apostol Pablo, ni Silas, ang pagpahayag ng kaligtasan sa kanilang pagmimisyon. So, ipinalag nila sa kanya, sinong kanya? Ang bantay. No? Ang bantay ito kasi kung ating pag-aralan, nasa loob sila ng bilangguan. Sa kanya, yung bantay na nandoon sa loob ng bilangguan. At sa lahat ng nasa kanyang bahay. So, ibig sabihin, bahay kasama ng bantay. So, pamilya. Yun ang ginawa ni Apostol Pablo at ni Silas. So, pagkatapos nilang inihayag ang kaligtasan, yung si Kristo na tanggapin nila bilang Panginoon at tagapagligtas, yung isa, sunod na pagbunga na makikita natin sa teksto ay ang pagbabautismo. Nang oras ding iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya'y nagpabautismo, pati ang buo niyang sambahayan. So hindi nagtatapos yung bunga sa pananampalataya lang sa teksto. Kasunod ng pananampalataya ay ang pagbautismo. Pagbautismo. So anong bautismo? Ang bautismo ay utos ng Panginoon. Sa Matthew 28:19-20, ito ang nasabi. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang bautismo ay utos ni Kristo. Utos ng ating Panginoon. Na kung una, inutos niya ito sa mga apostol. Yung sinasabi ni Pastor Ed na first generation na apostles. Inutos niya, humayo kayo.
Ipahayag ninyo, no? Umayo kayo, ipahayag ninyo, ipakilala niyo ako, at magbautismo kayo sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. So ibig sabihin, utos ito ng ating Panginoon. Tayo sa buhay natin, ang Panginoon natin ay si Jesucristo. Kung bakit tayo nandito. Hindi naman na natin maging Panginoon kung iba-iba dyan, kung hindi tayo nandito. Nag-worship tayo sa lugar na ito, sa umagang ito, it is because Panginoon natin si Jesucristo. Nawa, sundin natin ang utos ni Kristo. No? Sundin natin ang utos ni Kristo. Nabautismuhan na ba ako? O nagbautismo na ba ako sa mga tinawag? Dahil maliwanag na ito ay katuruan at dapat sundin ng mga alagad at sumampalataya kay Kristo. Pangatlo, na makikita natin sa teksto, sa passage, no? Yung bunga ng kaligtasan na nakamtan ay ang pagkagalak. Pagkatapos sila ay sinama niya sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng pagkain. Masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambayan sapagkat sila'y sumampalataya sa Diyos. Ito yung, ito kasi yung weakness ko. No? Kasi forward, backward mamaya yung slides kasi first time ko nagamit ng, so pasinsahan niyo po. So, yung pagkagalak. So, yung galak at masaya, medyo may pagkakaiba yan. No? Medyo may pagkakaibang word yan. Yung masaya ka dahil sa event. Event, kasi halimbawa, nag-birthday ka. Masaya ako kasi birthday ko. Diba? Yung sa Panginoon. Yung masaya ka dahil nagkaroon tayo ng Christmas celebration. Masaya tayo dahil may event. Diba? Marami nakatanggap ng mga prizes. Pastor, meron ako? Masaya ka dahil sa event. Pero yung galak, iba. Mas malalim kasi parehong itong positive expressions ng emotions. Yung galak, medyo malalim ito. Yan ang sinasabi ni Haring David nung nagkasala siya kay Bathsheba. Diba? Sabi ni Haring David sa nananalangin siya sa Panginoon. Sa Psalms 51:12 na Panginoon, na ibalik mo sa akin ang galak ng aking kaligtasan. So yung galak, iba yon. Nanggaling sa kaibuturan, yung mga Kristiyano, naralaman niya ito, maramdaman niya ito, na yung mga tunay na tumanggap kay Kristo sa kabila ng mga paghihirap sa buhay, ng mga pagsubok sa buhay, may galak ka. Amen? Iba yung galak sa masaya. Kaya nakikita natin dito na yung pagkagalak. Ang terminong kasing ginamit lang sa ibang translation, talaga sa King James, kung sa English, rejoice nag-ugat yan sa joy. So galak talaga. So sa atin, ginamit na itong masaya, pero ang lalim niyan, ugat sa joy, sa galak. So, ang galak at masaya, iba. No? May pagkagalak yung nararamdaman, no, nung natanggap nila nung sambahayan, yung sambahayan ng bantay, no? Yung bantay at yung buong sambahayan, nanggalak sila dahil natanggap nila yung kaligtasan na ibigay ni Jesucristo sa kanilang buhay at sa ating buhay. So, ang sunod na resulta ng kaligtasan na nakamtan ng mga karakter sa passage ay ang pagpapalaya. Kinaumagahan, inutusan ng mga pinuno ng lungsod ang mga kawal na palayain sina Pablo at Silas. Kaya't sinabi ng bantay ng bilangguan kay Pablo,
Inuutos po ng mga pinuno na palayain na kayo, lumabas na kayo, at umalis ng mapayapa. Yung nagpapahayag ng kaligtasan, si Apostol at ang lingkod na si Silas ay nakaranas mismo ng resulta ng kaligtasan sa kanila. Ang pagpapalaya. Kung ating pag-aaralan na si Apostol Pablo at ang lingkod na si Silas ay nagkaranas ng inhustisya. Ibig sabihin, pinaratangan sila ng hindi tama para mapatigil, no, dahil nga sa gante, no, sa gante ng amo ng babaeng inalipin dahil pinalayas sila. So, hindi tama yung pagpapakulong sa kanila. So, mismo si Apostol Pablo at saka si Silas, sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo, nakaranas ng pagpalaya sa kanila. Mismo, maliwanag sa ating teksto, na sabi rito, inuutos po ng mga pinuno na palayain na kayo, lumabas na kayo, at umalis ng mapayapa. Nakaranas sila ng pagpalaya. Sa buhay natin bilang lumalakad bilang Kristiyano, hindi naman talaga literal. Bilang sa ating Kristiyano, sa ating pamumuhay. Di naman talaga tayong literal na nakulong. May iba nga nangakulong nga, pero tumanggap, may nakulong na, pero tawag dito, yung consequence ng ginawa nila, binabayaran nila. So may iba na nakulong na doon na tumanggap sa kulungan, pero yung consequence, yung paglabag nila sa batas, ay binabayaran nila. No? So kahit na sila tumanggap, kasi tumanggap sila, pero pabayaran pa rin nila yung batas ng tao. So later on, maranasan nilang miracle ng Panginoon kung magpatuloy sila sa umasa sila sa kapangyarihan ng Panginoon. So sa atin dito, hindi naman talaga tayo literal na nakulong. Meron tayo dito ibang kulungan, no, sa ating buhay. Ito'y maaring pagkakulong sa kasalanan. Kahit tayo'y sumusunod kay Kristo, kahit tayo'y sumusunod kay Kristo, kung magpatalo tayo sa banal na espiritu na nananahan sa atin, magpatalo, mangibabaw yung flesh, yung laman sa ating buhay, babagsak tayo sa pagkakasala. Kaya yung iba, Kristiyano na, bumabalik pa rin sa lumang pagkatao, sa kasalanan, sa bisyo, sa kung ano-ano. It is because nagpapatalo, no? Nanatalo yung espiritu, kaya nag-grieve yung banal na espiritu kung gumagawa tayo ng kasalanan. So, pagkakulong sa kasalanan, pagkakulong sa bisyo, kaya rin tayo niyang palayain ng ating Panginoon. Kaya yung banal na espiritu nagko-convict sa atin. Mali yung ginagawa mo. Pag nagko-convict yung banal na espiritu, gumagawa ka ng kasalanan, nagsasabi, banal na espiritu, conviction, mali yung ginagawa mo. Mali yun. Kasi kung magpapatuloy ka, pupunta sa kamatayan. Amen? Pupunta kasi sin eh. Nagkakasala ka. Pupunta talaga sa kamatayan. So pagpapalaya, hindi literal, naranasan nila Apostol Pablo at ni Silas yung pagpalaya sa kapangyarihan ng Panginoon sa atin, sa buhay natin, kaya rin tayong pagpalayain ng Panginoon. Anong klaseng pagkakulong? May pagkakulong sa kahirapan. No? Alam natin na ang Diyos natin ay Diyos ng kayusan. Alam natin ang Diyos natin ay Diyos na mabuti. Kung tunay tayong nananampalataya sa kapangyarihan ng ating Panginoon at kung tunay tayong tinanggap si Kristo sa ating puso bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi niya tayo hayaang makulong. Amen? Makulong sa kahirapan, makulong sa bisyo, makulong kung saan-saan na masama. Amen po ba? Ang sunod na naranasan
ng mga karakter dito ay yung hustisya. Especially kay Pablo at kay Silas. Subalit, sinabi ni Pablo sa mga kawal, ipinahagupit nila kami ng hayagan at ipinabilanggo ng hindi man lang nilites. Gayong kami mga mamamayang Romano at ngayon palihim nila kaming palalayain. Hindi maaari. Sila ang pumarito at magpalaya sa amin. Ipinaalam ng mga kawal sa mga pinuno ng lungsod ang sinabi ni Pablo at natakot ang mga iyon nang malamang sina Pablo at Silas pala ay mamamayang Romano. Kaya't sila'y pumunta sa bilangguan at humingi ng paumanhin sa dalawa. Inilabas nila sina Pablo at Silas at pinakiusapang lisanin ang lungsod. So maliwanag na nanakamtan nila ang hustisya, justice sa kanilang buhay. Redundant naman ako sa paggamit ko. No? Binalik ko, inustisya. Di ba? Pinakulong, pinaratangan ng hindi tama para maikulong. Injustice. Yung kostumbre, yung isa sa mga rason nila, yung kostumbre, kasi sa imperyo ng ang mga ang Israel, ang mga Hudyo ay under sa Roman Empire during that time. So, ang batas ng Roma ang nangingibabaw, sumusunod sila sa batas ng Roma. Pero pagdating sa reliyon, hinahayaan ng mga Romano ang mga Hudyo. Kasi may sarili silang reliyon no? Hinahayaan nila. So, may kaugalian sila na ipiniratang sa kanila. No, yung Romano na yon ipiniratang, mga kostumbre, yung kaugalian na para bang maniwala yung pinuno para maikulong si Silas at saka si Pablo. So maraming kaugalian, yung pagtutuli. Kasi yung mga pagtutuli na yon, talagang kaugalian talaga ng mga Hudyo yon. No, batas yun nung una na sinusunod ng mga Hudyo because tipan yan. Yan ang pakipagtipan ng Diyos kay Abraham, 'di ba? Tuliin yung mga bata. So, sa mga Romano, hindi mangyayari yan kasi barbaric para sa kanila yan. Yung pagtutuli. So, parang isa sa mga paratang, dinuturo nila na labag sa ating mga Romano. So, pagkatapos, tungkol kay Kristo, kasi yung babae nga, yung inaalihan ng masamang espiritu, alam niya na yung kaligtasan yan ang ipinapangaral nila. Alam niya yung kaligtasan So alam nila na si Jesucristo ay sinasabi na siya ay hari ng mga Hudyo. King of Jews. Di ba? Pagsabing King of Jews, maging political threat. Maging threat ito sa imperyo ng Roma. Sa emperador. Kasi siya lamang ang emperador Siya lamang ang hari So ito ay naging rason ng kanilang pagkulong. So inustisya, paratang sa mga kostumbre para maipakulong sila. So sa ngayon, naranasan nila yung hustisya, yung justice, no? Yung justice sa kaligtasan na ibinigay sa kanila ng Panginoong Hesukristo. Ang susunod natin dito na okay, natapos na natin ito, no? Okay, ang sunod na resulta ng kaligtasan na nakamtan na makita natin sa passage ay ang pagpapatuloy. Pagpapatuloy. Sa verse 40, pagkalabas ng bilangguan, sina Pablo at Silas ay nagtuloy sa bahay ni Lydia at dinatnan nila roon ang mga kapatid bago umalis ang dalawa. Pinagbilinan nila ang mga kapatid na magpakatatag sa pananampalataya.
pagpapatuloy. So kung nag-refresh sa ating mga isip, na sa ating pinag-aralan sa chapter 15, sa kay Pastor Ed, na si Lydia ay isa ring na-convert, nailigtas sa pangangaral nila Apostol Pablo. No? Na isang negosyante ito si Lydia eh. Di nila? Ano? Walang naligtas si Lydia? Okay. So, tumuloy sila, no? Tumuloy sila sa bahay ni Lydia, no? At pagkatapos na magtuloy sila roon at pagkatapos na umalis, hinabilinan nila si Lydia na magpatuloy sa pananampalataya. So, ibig sabihin, nakaranas na sila. Magpatuloy sa pananampalataya na hinihayag nila kay Lydia at ang buo niyang sambahayan. So sa atin mga kapatid sa pananampalataya, no? Hindi lang nagtatapos sa bautismo. Hindi lang nagtatapos sa pananampalataya. Easy lang sa atin 'yan. Oy, ako'y Kristiyano. Nananampalataya ako sa Diyos. Totoo. Ano 'yan? Easy lang 'yan sa atin. Ako'y Kristiyano, ako'y nananampalataya, puro hindi nagtatapos doon. Yung pagpapatuloy. Yung pagpapatuloy, yun ang pinakamahirap sa lahat. Yung pagpatuloy sa ating Panginoon. Na sa kabila ng ating mga paghihirap sa buhay, no, nagpapatuloy tayo. Sa kabila ng minsan kakapusan, nagpapatuloy tayo. Sa kabila ng mga maraming obstacles sa ating pananampalataya, maaring ito ay ating pamilya, maaring ito ay mahal sa buhay, o maaring ito ay sirkumstansya na nangyayari para hadlangan, para maghiging hindrance sa pagpatuloy natin sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating pananampalataya. No, tayo ay nagpapatuloy. Napakasimple, napakadali lang magsabing Kristiyano ako. Pero yung pagpapatuloy, yung perseverance sa pagpatuloy sa pananampalataya, yan ang kino-question. Kaya nagtaka ako eh. Ang dami nung bago mag-Christmas, nagtaka, dami. Pero kukunti lang nagpapatuloy, siguro 80 ito. No? 80. Mga siguro 90 ito ang nagpapatuloy pagkatapos ng Christmas. So yung pagpapatuloy, yun ang pinakamalaga sa ating buhay Kristiyano, magpatuloy hanggang sa wakas. Yun ang habilin ng apostol sa mga nailigtas na. So, ano yung aplikasyon? Yung Mariorya, ano ang aplikasyon natin sa ating mga buhay? No? Aplikasyon natin, bilang naglalakad, na nailigtas na, nabautismuhan na, no? Or nabautismuhan na. So, yung hindi, mamaya, yung nabautismuhan na ay sumunod sa utos ni Kristo. Di ba? Yan ang aplikasyon natin sa ating mga buhay. Sumunod sa utos ni Kristo. Tayo nandito, it is because tayo'y Kristiyano. Hindi naman tayo nandito kung hindi tayo Kristiyano. Sumunod sa utos ni Kristo. At yung hindi pa, no, nabautismuhan ay, ako ay magpabautismo. Sapagkat ito ay utos ni Kristo. Di ba? Turuan ninyo sila. Di ba? Sa aking kautusan. Di ba? Sa 20. No? Yun. Magpabautismo. Kasi, hindi naman talaga, kung ating pag-aralan yung buhay ni Kristo, si Kristo nabautismuhan. Pagpakita, naging modelo kung paano maging anak ng Diyos. Di ba? Nagbautismo. At ang bautismo sa aklat ng mga Roma, ito ay simbolo ng kamatayan. Yung paglubog ay simbolo ng kamatayan. Kamatayan ni Kristo at pag-ahon, buhay. Pag-ahon ni Kristo, buhay natin. So, magpabautismo, tanda na tayo ay mga lingkod at nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. So, ang mga resulta, ito po pala. Sorry, dagdagan na lang mo, Pastor, mamaya kasi siya. So, ano ating pinag-aralan sa umagang ito? Ano ang mga resulta ng
kaligtasang nakamtan, una, pagsunod sa salita ng Diyos, papagbabautismo, pagkagalak, pagpalaya, hustisya, pagpapatuloy. Yanawa ang makita sa ating buhay. Amen. Tayo po ay manalangin. Kahit tumayo. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umagang ito na patuloy kang nagbibigay, Panginoon, ng katapatan mo sa aming buhay. Patuloy kang nagre-reveal. Patuloy kang naghayag ng kalooban mo, Panginoon, na dapat naming gawin bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, para hindi kami, Panginoon, mahiwalay sa iyong kalooban. Maraming salamat po sa pribilehiyo na ibinigay mo sa amin para sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Patuloy kang pinasasalan. Nawa sa aming pag-alis sa lugar na ito. Dalhin namin, Panginoon, ang mensahe. Dalhin namin, Panginoon, ang katapatan mo sa aming buhay. Patuloy kinaming sinasamba, pinasasalamatan, at pinapapurihan Diyos Ama namin sa langit, Diyos na banal. At ito'y ipinapanalangin namin sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Pwede pong po. Yan daw po natin ang puso natin para sa Holy Communion. Again, bakit tayo nag-Holy Communion? Kasi utos ng Diyos to. At tapos sabi niya, Holy Communion, may kabanalan po. Merong hindi lang respeto. Kasi dito ang utos niya, alalahanin natin, di ba, kung paano binayaran ni Jesus